Hi guys! This is John and Joy's Vlog. And for today's video nga po ay another kaganapan na naman. At sa pagsisimula nga po ng araw ko ay syempre po nag-umpisa na ako magbukas ng tindahan at saka maglinis ng paligid nito. After po ng lahat ng iyon ay syempre po nag-stock na ako ng mga flowers na dadalhin po namin sa Socorro mamaya. Ngayon nga po pala ay may pa-order kami na money bouquet kaya naman po ginawa ko na po agad ito. Hindi ko na nga pala po napakita kung paano ito ginawa pero ang team po nito ay pastel pink color. Para nga po pala ito sa bata na magsa 7 years old. Tingnan nyo naman po yung color ng 50 pesos talagang nagmatch siya sa kulay. At after ko nga pong magawa ay dinala din po namin agad ito dun po sa order. After naman guys mag-deliver nitong money bouquet ay syempre po back to pag-stock na ulit ng dadalhin sa Socorro. Bali guys ngayon dahil tapos naman na po ang Teacher's Day ay kakunti lang po yung dadalhin namin ng mga flowers sa Socorro dahil po wala naman na halos okasyon. Kaya po pinapag-pray namin na sana po maubos pa rin ito. Bali guys, malalaki at saka maliliit na bouquet ang dadalhin po namin ngayon sa Socorro para i-display. At tingnan nyo naman po yung isang tao sa paghihintay sa akin. Aroy, nakatulog na. Paano ba naman guys? Ilang araw din po kaming walang pahinga at saka po ilang araw din kami na halos nagde-deliver. Kaya nga po thank you kay Lord dahil po pagpasok ng September ay talaga pong halos ang dami namin laging pa-order. Nai-survive yung mga dapat namin gastusin at meron po akong naipapambaon sa school. At after po namin madaling flowers ay nagbisita naman po kami dito sa Tianggehan. Tuwing Webes nga po pala at saka Linggo nagkakaroon ng tiangge dito sa Socorro. Guys, ito talaga yung gusto kong parte ng tiangge. Tianggo. Wala naman ah. Madam, ano kayo? Ano, madam? Ay, masarap to. Gusto mo yun? Palagi nga po pala akong pumupunta sa parteng ito ng tiangge kahit naman po hindi ako bibili dahil tuwang-tuwa ako kapag nakakakita ng mga murang alimango. Pero sa parteng ito nagustuhan po ni Karang yung mga maliliit na talangka dahil po sabi niya hindi pa daw siya nakakatikim yan. Kaya naman po bumili siya para lutuin namin mamaya. Syempre guys dahil natututo na tayo ng pagtawad-tawad, aba nilambing-lambing ko lang dyan yung tindero at binigay niya po sa amin ng mura at 120 lang yan yung isang plastic. At sa paglakad-lakad nga po pala namin dito ay ang dami pong nagtatanong kung saan daw namin nabili yung talangka dahil po ang dami din palang gustong bumili nun. After nga po pala namin mag-deliver ng umaga ay syempre po pahinga naman kami ngayong hapon dahil po ilang araw din naman kaming pagod at busy sa aming mga gawain. Pumunta nga po pala kami kina Karang dahil po magluluto kami ngayon ng turon dahil sabi niya ay marami po pong saging na tira nung nagbagyo. Aba syempre gugunagunahin na natin na magluto nitong saging dahil sa isang araw po ay pehado wala na halos saging dahil nga nagkatumbahan na nung nagbagyo. After balatan at hatiin yung saging ay nagbalot na po ako nitong mga saging bali sinasawsaw ko yung pinakang saging sa asukal para mas malasa. Alam nyo ba guys, madalas po na kapag wala kaming ginagawa ni Karang ay dito po kami nagtatambay sa kanila. Bukod nga guys sa tahimik dito ay nagluluto din po kami ng kung ano-ano na available na meron dito sa kanila. Kinulang nga po ako sa saging kaya naman po tinulungan na ako dito ni Tutoy magbalat at saka maghati. Habang nagbabalot nga po pala ako ng saging ay si tita ay nagpaapoy na dito para po dire-diretso na. At ito na nga po lahat ng aming nagbalot at saka po nagpainit na agad kami ng kawali, nilagyan ng mantika at nang mainit na ay nilagay na po namin agad yung turon. Tingnan nyo guys, ang dami naming nagawa. Aba, kung bibilhin ito sa tindahan ay 10 piso din ng isa. At ito naman po si Tutoy habang po iniintay namin na maluto ay syempre po ang sipag niya na magpaypay dito. Ito na nga guys, ang dami naming naluto. Aba, nasunog pa yung nasa ibabaw, aroy ah. At bago kami magmerienda ay syempre po nilinisan ko muna itong mga talangka na ito para po mawala na yung dumi. Brinash ko pa po ito isa-isa para talagang sigurado na wala ng dumi. Kakatuwa lang po dahil kahit sobrang liit ay aba ang dami pa rin namang aligi eh. Noon pala guys binili namin ito doon sa mamang lalaki kanina ay niloloko pa po namin siya dahil po parang ito yung mga talangka na nakikita namin sa mga ilalim ng kanal. Sabi ko pa nga po, kuya baka kumakain ito ng pupuha at nagtawanan kami. Hindi talaga guys na kontento na turon lang ang kakainin. Syempre naman magbubuko din tayo para may palamig na iinumin. Ganito talaga guys kapag nasa probinsya libre lang naman lahat ng to basta masipag ka lang kumuha. Kumuha na agad si Karang ng pangawit para po makapanguha na agad kami ng mura. Ito nga pala, hindi yung mataas na puno ng nyog at ito yung tinatawag nila na dwarf. Nasa 3 buo lang nga po pala yung kinuha namin dyan dahil sapat naman na ito para sa amin. Let's go! Binuksan na nga po agad ito ni Karang para makuha namin yung sabaw at mailagay namin agad sa pitchel.
Pero guys, nung mabuksan po namin ay wala masyado itong laman at ito yung tinatawag na sipon pa lang. Pero guys, hindi ito yung sipon na nanggagaling dyan sa ilong mga charot. Ito po, ibig sabihin nito ay yung parang medyo wala pang laman at malambot-lambot pa lang na laman ng mura. After makuha yung sabaw at saka yung laman ay nilagyan na namin dito sa pitchel at nilagyan namin ng gatas. Aba, ay parinin na kayo at tayo magmemeryenda. Anong pagkasarap baga na rin. Sarap guys. After po magmeryenda, ito luto naman tayo nitong mga talangka. After po igayak lahat ng kailangan para dito sa mga talangka na ito ay nagpakulo na nga po kami dito ng pangalawang gata. After kumulo ay nilagay na naman namin yung talangka at saka tinimplahan. Iintayin lang po ulit ito kumulo para po ilagay na yung kakang gata. Tingnan nyo naman po, talagang napakasarap at napakabango niyan po kung talagang maaamoy nyo lang. Medyo ginabi na nga po kami dito sa pagluluto. Syempre po, inuna namin kasi yung pangunguhan ng mura at saka pagkain ng turon. At nilagay na po namin yung kakang gata para po talagang tuloy-tuloy na ito. Ang nakalimutan nga po pala naming bilhin ay syempre masarap na lagyan niya ng gulay. Kaso nga po wala naman pong available na gulay dito dahil hindi kami nakabili. Kaya naman po nilagyan na lang namin ng okra. Alam nyo ba guys, story time lang po kung bakit nasabi ko kay Manong na parang ito nga po yung talangka na kumakain ng pupo sa ilalim ng kanal. Dahil nga po nung maliit pa ako kapag nasa pola kami, aba ay tinatakas ko yung mga kawil ni Lolo Rodildo na maliliit tapos pinapagsusungkit ko yung mga nasa kanal ay mga garni po yung aking mga nahuhuli Kaya po magtataka si Lolo Rodel bakit kaya kulang na yung kanyang kawil pero hindi niya alam, aba na itago ko na. Ito na nga guys, sa wakas po, luto na. Anong sarap tapos garini nga pong ginataan pa, tapos mainit yung kanin o kaya ay bahaw, ay talagang solved na. Kaya naman guys, parinin na po at samahan nyo na kaming kumain. At yun lamang guys for today's video. Salamat po sa inyong panonood.